dolyar ang naipangako na ipapasok sa Pilipinas. Puro pangako nga. Wala pa akong pumapasok kahit saan kusig. Bakit? Sino ang mag-i-invest sa isang bansa? May problema ka sa presidente, hindi mo alam kung nasa tamang pag-iisip o hindi. Batikang broadcaster Jason sa nagbitiw ng maanghang na pananalita at nagpahayag laban sa kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos Jr. na naganap kamakailan lang sa Liwasang Bonifacio kung saan nagrally at nanawagan na bumaba na sa kanyang pwesto. Ito'y ukol sa madalas na pagbibiyahe palabas ng bansa at ikutin ang buong mundo na tila ba'y namamasyal na lamang ang mag-asawa na gamit ang pundo o pera ng bayan. At ipagyabang ang bilyon na ipinangakong investment para sa bansang Pilipinas. Subalit ni Singkong Duling ay wala namang natupad dahil walang tiwala ang mga foreign investors at wala sa tamang katinuan sa Pangulo nating bangag. At hindi rin nakaligtas sa batikos ang mag-asawang si Romualdez dahil magkasabot ito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil mismo ang asawa ni Tambaluslos ang may hawak ng budget sa ating bansa. Tinatanong ako kanina, nung isang pasahero, ano bang pinaglalaban ninyo? Sabi ko sa kanya, ikaw, ano ba ang dapat ipaglaban mo? Sabi ko sa kanya, gusto mo ba na si Marcos ay manatili habang matapos yung iisang kidney niya na naiiwan sa katawan niya? Gusto mo ba na ang sumunod sa kanya ay si Mr. Tambaluslos? Dalawa kasi ang importanteng malaman natin sa gabing ito. Number one, pilit at pilit nilang isinusulong ang Politicians Initiative. No to Chacha! 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 Pilit po nilang isinusulong, tapos iba-iba ang sinasabi ng COMELEC. Sabi, hindi po pwede. Tapos kanina sabi naman, baka po pwede. Ibig sabihin talagang meron ng intensyon na sa ayaw at sa gusto ng mamamayan ay susulong nila yung pagbabago sa saligang batas. Ano ba ang saligang batas ang gusto nilang baguhin? Ang pinapaliwanag ko nila sa atin, gusto daw nila economic chacha. Yung babaguhin daw yan, para nang sa ganon, makaganyak ng mga dayuhan na mapuhunan sa ating bansa. Di ko ninyo na itatanong, ang inyong lingkod po ay dating miyembro ng Business at Economic Reporter ng bansa. Araw-araw kausap po namin ang mga dayuhang negosyo. Walang problema sa konstitusyon. Ang problema, yun noong pabago-bago ang patakaran, halimbawa na, noong panahon ni Ramos, nauso yung BOO. Bukin mo yan, ha? Build, Operate, and Transfer, Build, Operate, and Own. Ang problema noon, yung mga kapital na dayuhan, hindi pa nagsisimula, hinihinga na ng 150 million. So, wala. Ganon din po ngayon. Araw-araw nagpapalabas ng press release ang Presidential Communications Office. Sabi nila, bilyones na dolyar ang naipangako na ipapasok sa Pilipinas. Puro pangako nga. Wala pa akong pumapasok kahit saan kusing. Bakit? Sino ang mag-i-invest sa isang bansa na unang-una, may problema ka sa presidente, hindi mo alam kung nasa tamang pag-iisip o hindi.
panday ka ng batas na ang gusto nila, abay, kasama kami riyan. Oo. Kasi, magmula nang nasa Australia siya, ang palaging nasa speech niya, we are at the forefront of another world war. Palagi niya pinagyayabang yun, Pilipinas, ika. Kumbaga sa mananabong, nanguurot ng gera. Lumalayas naman ang tinamaan ng Buenas. Oo. Ayun. Pumunta sa Germany. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero gusto ko lang balikan yung sa PI. No? Hindi po putang ina, ha? Politician's initiative. Bawal daw kasi magmura eh. Willie Liching yawa, di na putang ina. Pwede rin putanita na may kapampangan. Huwag lang putang ina. Kasi masama yun. Anyway, yung PI na yan, yun nga ho, ang dami nilang palusot. Pero totoo lang yan, gusto lang nilang makupo yung pamunuan. Simple lang eh. Malinaw ang saligang batas. At sabi nila, o sige, pwede naman yung Constituent Assembly. Bakit hindi? Para makatipid-tipid. Di ba? Although, hindi naman sila nagtitipid, gastos ng gastos, lipat na lipat eh. Di ba? So, pwede yung Constituent Assembly. Pero pinipilit nila na kinakailangan umupo yung Kongreso at yung Senado ng iisa at boboto ng iisa. Eh, natural, paano mananalo yung mga senador? 24 lang sila. 316 yung sa mga congressman. So, yan o ang gusto nila. Kumbaga, pataksil, no? Gusto nilang baguhin ang saligang batas, kunyari, para makaganyak ng mga kapital, pero ang totoo yan, ang talagang layunin nila ay babago ang sistema ng gobyerno para manatili ang Marcos Romualdez Araneta. No to term extension! 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 Hindi lang term extension. Pagka nagtagumpay sila, automatic tanggal si Sara. Kasi mawawala yung posisyon ng Vice Presidente na inihalal natin lahat. Automatic mawawala yun. Presidente, magkakaroon ng Prime Minister. Wala na yung Vice President. So, importante na bantayan ito. Kaya nga, noong nagsimula yung kanilang panggagastos, yung maintindihan eh, kung ito talagang totohanan na People's Initiative at saka amendment sa saligang batas, ang dami nilang tinatago. Sabi nila noon, walang sulan, walang bayaran. Sabi naman ng isang vlogger nila, hindi, honorarium yan. Yung tiga-agusan na ng isang vlogger nila, hindi, honorarium yan. Yung tiga-agusan na vlogger nila, na babae. Ano pangalan nun? Oo, pasyal na pasyal yun doon sa kingdom. Pa-picture pa siya ron. Pero ngayon mukhang nagbabalik loob. Di ba? Kamakalawa, iba ng post niya. Baka nauntog na, okay lang. Ayun lang yun. Tao naman nagbabago, di ba? Pero, kita nyo, ang dami nilang estilo para malinlang. Ang word is linlang. Number 1, nagpa-ayuda sila. Kunyari, tatanggap kayo ng 3,000. Tapos, dadaan ka sa kanto,
babalik mo yung 3,000, ang matitira sa iyo 300. Ganun ang ginawa nila all over the country. Oh. Tapos, nag-budget sila para matiyak na may plebisito sa COMELEC, 12 billion. Nag-budget na 12 billion. Mismo si George Garcia, hindi niya alam, may 12 billion siya. O, di ba? Tapos, nag-budget sila ng 26 billion para sa DSWD. Mismo DSWD, hindi nila alam, may pondo sila. In other words, puput sana kung 100,000 lang yung sinisikti nila eh. Bilyon. Gagawa sila ng hakbang, hindi lang para mabago yung konstitusyon, kundi pagkakaperahan pa. Hindi mo pera yan! 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 Ang daming nabisto eh. Diyan sa PI na yan. 12 billion sa COMELEC, 26 billion sa DSWD, at 127 billion sa DPWH. Hindi rin alam ng Department of Public Works and Highways na meron pala silang perang ganon. Pero lahat yan, pwede lamang ilabas sa pamamagitan ng tanggapan ni Speaker Romualdez. Only to be released. Ako, nagsimula sa gobyerno sa DSWD. Alam ko by heart lahat ng programa ng kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad. Yun ang Tagalog ng DSWD. Kaya, pati yung undersecretary, hindi alam na meron silang 26 billion. At ang nakalagay pa sa kondisyon, pwede lamang magamit dyan ni Speaker Romualdez. Hindi ang DSWD. Ganon din po, yung pondong 100 billion mahigit ng DPWH. Eto ba, baka hindi nyo alam. Ang Speaker of the House ay si Ferdinand Martin Romualdez. Ang pondo, pag kinumpas ni Martin, lalabas yan. Pero hindi lalabas kung hindi lalabas ng kanyang asawa. Ang chairman ng Committee on Accounts ay asawa ni Martin, si Eda. Company Union! Sa madaling salita, ito ay conjugal corruption to its highest level. Open the books! 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 Imagine, pati yung dating sa malasakit. Di ba pag nagkasakit ka, tapos kailangan mo ng tulong, tatakbo ka ng malasakit, hindi na malasakit ngayon. Kailangan dumaan ka sa opisina ng lingap. Ay, anong tawag nung kanila party list? Tingog. Oo. Muna, kung pagkasakit mo, matong tingog. Oo. Tapos, kaya kakapal yung kailangan nila. National ID, barangay clearance. Murag wag isla plano manabang ba? Hindi nyo pera yan! Hindi nyo pera yan! Hindi nyo pera yan! Hindi nyo pera yan! Simula po ang lahat.
ang dating Pangulo Rodrigo Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. Simple lang ang panawagan ni Presidente Duterte. Let us be accountable sa tao. Sabihin natin, paano natin ginastos? Wala namang masama eh, pera ng gobyerno yan. Basta sabihin natin, paano nagastos, paano o saan ginastos. In other words, mag-liquidate. Doon ho sila na sumama ang loob. Buksan ang libro! 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 Alam niyo yun ang problema. No offense meant sa mga kapwa ko Manileño o mga Tagalog. Pero sa tagal-tagal na naging presidente ni Digong, hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan ng iba, lalo na yung mga politiko, yung Visayan humor. Pagkatapos po nung programang yon, napakinggan ko, napanood ko, nagpo-programa si Doc Lorraine Badoy at saka si Eric. Celis. Natural mo yun, pag nagpo-programa ka, may mga tip, may mga tumatawag. So nakatanggap sila ng tip about the travel allowance of Congress. Ang problema, si Eric nakatanggap, Ilonggo. Si Miss Badoy, gikan magyapon ni Cotabato, Bisaya gyapon. So, pagkatanggap diba ni Eric, the Ilonggo in him, si Ilonggo na, makabaton ka sila. Paul, hindi. Damo kwarta sila, 1.8 billion. Kadamo-damo sa kwarta ni Lindian. So, ang pamangkot na kingin gasto ni o sini Tagalog ang programa. Akala ini-expose kasi pag sa Tagalog ni-literal mo yun, kung sa Bisaya pa, sa daghan ng kwarta, hindi mo siya paggasto. Di ba? Wala namang masama yun eh. Pero sa kanila, nung kinagalog kasi nitong dalawa, hindi inayos yung kanilang mga dila eh. Sinabi nila, uy, may tanong natin, 1.8 billion? Paano ginastos yun? Saan ginastos yun? Sumama ang loob nila. Alam niyo bakit? Hindi dahil sa tanong. Dahil sa nabisto, ganun pala sila kalaki. Buksan ang libro! 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 Ang libro! Hindi na problema ni Digong. Minsan, pag gusto niya Tagalogin yung kanyang gusto sabihin, kasi Bisaya siya, mistiso Waray, mistiso Muslim, mistiso Bisaya, nag-iiba. No? So, ang bungakala talaga, ang bungakala ko, 1.8 billion. Abay, nung lumaon nag-investigasyon, hindi pala ganun kalaki. 2.66 billion pala. Hindi mo pera yan! 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 Kaya tuloy, napalagan kayo na fake news. Kasi hindi tama yung kwenta nyo, 1.8. 2.66 billion pala. Kulang. Kulang. Ngayon, siguro narinig nila yung sigaw ng tao. Yung hindi mo pera yan na sigaw. Pinatawag nila yung staff sa opisina ni Eda, ni Mrs. Romualdez, Committee on Accounts. Hindi totoo yung pinagsasabi ni Eric sa ni Lorraine. Ito, 39 million lang nagastos namin. O, di ba? Mas maganda. Maganda pakinggan, di ba? In other words, may nawawala pa na 2 billion and 27 million.
Buksan ang libro! 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 Hanggang sa mabisto-bisto na kaya pala ang lalakas ng loob nila na hindi sumagot dyan sa ating panawagan na buksan ng libro kasi meron silang joint resolution number 10 na simple lang. Halimbawa, ginastos niya 34 billion. I hereby certify that I spent 34 billion. Signed, Congressman Manggagatas. Kasi yun lang ang kailangan. Certification lang. Yan ang pinapanawagan natin na hindi dapat nangyayari sa ating gobyerno. Kailangan talaga paliwanag nyo. Kasi karamihan sa mga nanonood kayo ng mga empleyado, hindi nyo pa tatatanggap ang sweldo ninyo na pinalaki nung panahon ni Digong, inaawas na yung taxes. Pagkatapos ngayon sila, wala, certification lang, simple lang. I hereby certify that I gave Tarpulano 1 million, period. Wala, ganun lang. So, yan o mga kaibigan, ang dalawang bagay na talagang ipinagpuputok na loob ng sambayanang Pilipino. Yang pataksil na pagpapalusot ng People's Initiative na hindi naman talaga tayo, ang taong bayan, ang may gusto kundi sila. Pangalawa, itong sobrang corruption. Sobrang corruption. Ngayon ako, may edad na. Lapit na ako mag-70. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nakita ng sibuyas 750 pesos ang isang kilo. Alam niyo kung bakit? Binibili na pinakamalaking sibuyasan sa Mindoro. Ang hango doon, 11 pesos lang ang kilo. Bibili nila yan. Kasapakan yung mga trader na kasama nila. Ikakaon doon sa FDI. Pag wala na supply sa paligid, subila, short, kailangan mag-import. Di siyempre, pipirma naman ang importation. Pero ang totoo niyan, hindi nag-i-import. Yung binili na ng 15 pesos, ilalabas nila ngayon, pautay-utay. 200 pesos per kilo, 250, 300, 350. Sabi nila, kasi matagal pa bago dumating yung imported. Pero actually, walang imported. Kung may dumarating man, dyan sa Binondo, smuggle yan. Hindi po imported. Bulabog na! Bulabog na! Bulabog na! Bulabog na! Bulabog na! Bulabog na! Magandang gabi ho sa lahat ng mga magsasaka. Lalo na sa Central Luzon at sa Davao del Sur. Diyan ang gagaling yung maraming bigas. Primero, ang usapan, nangako, di ba? Tapos hindi na raw pangako, pinangarap lang. Di ba? Alam niyo, ang inyong abang lingkod ay isa pong magsasaka. Ang average production cost sa palay ay nasa 14 hanggang 15 pesos ang kilo. Ngayon, gusto na mangyari, patuyuin mo yan ng Class A saka bibilihin ng 19 pesos ng NFA. Yung nasabi nila, bibilin daw ng 19. Pag kinuwenta mo yung gastos, simula pag-kick hanggang sa na-classify na Class A, ang gastos mo, sobra 20 pesos na. So kahit nabili ng 19, talo pa rin ang magsasaka. Ano nangyari? Kamakalawa. Kamakalawa. Nabunyag. Tayo hindi pwede pagbentahan ng gobyerno ng 25 pesos. Huwag ng 20. Hindi tayo pwede bentahan ng 25 pesos ang kilo. Dahil mahal nga ang bilhin nila.
Pero anong ginawa ng NFA? Anong ginawa ng DA na dating hawak ni Bongbong Marcos? At kayo hawak ng kanyang classmate, ha? Na, ay kong banggitin kasi wala akong pruweba eh. Oh. Puro ba ito tubig? Walang coke? Ibinenta ng 25 pesos. Kanino binenta? Sa mga kaibigan din nila. Sa mga smuggler at saka sa yung kumukontrol ng bigas. Binenta nila. Tapos, pagpunta nyo sa palengke, gagawin noon, alam na alam ko ito eh. Si Drew, kung nakikinig ka dyan sa Bukawi, nandiyan lahat ng bodega nila. Padadaanan yan sa kono para pumuti. Ibebenta ngayon ng well-milled rice sa halagang 60 pesos per kilo. Binili sa gobyerno ng 25, pagkatapos, hindi, puti ang gusto ko. Oo. Hindi yan original. Thank you, MJ. So yan po, ang nagdudumilat na katotohanan. Kailangan matapos ito. Yes! Kailangan magwakas ito. BBM Sablay! BBM Sablay! BBM Sablay! BBM Sablay! Ako, lumaki ako na at dininyagan na Katoliko, kandado, sarado, tinapon pa ang susi. Yung bang hindi ka pwedeng magreklamo? Ganun sa mga ako eh. Pero, ako nagpapasalamat. May iba rito, hindi naman KOJC, pero naniniwala sa pinaglalaban natin.